Hello mga mommies! Kung ikaw ay isang mommy at soon to be mommy, ang video na to ay para sa'yo. Pero, bago ko simulan yon, tutur ko muna kayo sa aming Barangay Health Station Breastfeeding Room dito sa Barangay Dipintin, Madela Quirino. Tara na! Ito ang way papunta sa breastfeeding room. Madadaanan muna ang Barangay Health Center. Madali lang din i-locate ang breastfeeding area sapagkat may mga signages na nagtuturo kung saan ito matatagpuan. A breastfeeding room, also known as lactation room, is a private space designed to provide nursing mothers with a comfortable and a discreet area for breastfeeding or expressing breast milk. These rooms are typically equipped with amenities to support breastfeeding mothers, such as comfortable seating, a table, a sink, and sometimes a refrigerator for storing express milk. In connection to this, RA number 10028, also known as the Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009, is a Philippine law that aims to promote and support breastfeeding practices in the country. It also mandates the establishment of lactation stations in workplaces and public places and provides for lactation breaks for working mothers. This law also encourages rooming in and breastfeeding in health facilities like barangay health station or rural health unit. Bakit nga ba mahalaga ang breastfeeding? Ito yung makukuha natin sa breastfeeding. Tanging ang gatas ng ina ang best source ng nutrisyon na kailangan ng isang sanggol mula pagkapanganak. Breastfeeding serves as your baby's first vaccine. Ang breastfeeding ay nagbibigay ng nutrients at antibodies na akma para sa sanggol upang ito ay may lakas at laban sa mga impeksyon. Napaka-importante ng breastfeeding sa unang 1,000 days ni baby. Ang breastfeeding kasi ay nakakaiwas sa malnutrisyon at child mortality. At para naman sa nanay, less risk magkaroon ng ovarian o breast cancer, high blood pressure at type 2 diabetes. Sa mabuting pagpapa-breastfeed, hindi lang bawas sa sakit para kay baby at para kay mommy. Bawas gastos din at syempre, kapag mas masigla, mas kampante ka na healthy na lumaki ang iyong baby. Sa kabilang banda, ang Executive Order No. 51 o kilala rin bilang Milk Code ay mga regulasyon sa Pilipinas na naglalayong itaguyod at protektahan ang pagpapasuso. Ang pangunahing layunin ay hikayatin at suportahan ang pagpapasuso bilang pinakamainam na paraan ng pagpapakain sa mga sanggol. A husband or partner can also offer support during breastfeeding by providing emotional encouragement, practical assistance, and helping with household tasks. This includes reassuring the breastfeeding mother, offering help with chores, and taking care of other children to allow her to focus on feeding. By providing this kind of support, a husband can significantly contribute to a positive breastfeeding experience for both the mother and the baby. Hindi lang breastfeeding tungo sa wais at malusog na pamayanan. As ni nanay ay walang kapantay sa pagbibigay ng wastong nutrisyon sa sanggol.